Hello, I'm back. And today, we are with the bestie. So, ngayong araw, mabubuo na ang aking gravel bike. Dito sa Shimano Service Center. Pakita, reveal. Hey! Since medyo gahol kami sa oras, a couple of days ago actually, pina-remove ko na yung components. Since nalagyan natin siya ng GRX na group set. And pati na rin ng GRX na wheel set. So, I'm really grateful kay Musicma for making habol the GRX wheel set. Oh, making habol. Tapos, ang ating Clyde ay here for moral support. And more support? Dahil GRX, tinatanong siya, bakit hindi Di2? Kasi yung mekanika. Na-trauma na kasi ako, guys. Kasi before, bago ako mag-Shimano, electronic din yung shifting ko. Though it's nice kasi ang bilis mag-respond. Pero hindi kasi ako responsible charger. Ang dami ko ng gino-charge na gadgets. Kaya nung pagdipat ko ng Shimano XTR, sobrang sarap lang mag-ride. Ride ka lang ng ride, no problem. Hindi na ako nag-charge. Kaya nung sa GRX ko, mas gusto kong hindi rin Di2. And ayun na nga, I'm excited na finally mabubuo na rin siya. So, Sabado mag-ride tayo. Gravel na, gravel. Hi, Brian. What is that? Yan na siya. Microspline na GRX. Yes, sir. Pero kasi diba yung XTR, microspline na din yun. Na 1x. Oo, pero pang mountain bike. So, ito, pang gravel. Ito pang gravel. Yes. Kita niyo ba? Yes, microspline. Kasi yung sprap... Parinig mo. Wala akong mic eh. Tapos, yun nga, if hindi nyo pa napanood yung previous video, 1x yung magiging setup ng gravel bike ko. And nagka-problem lang ako before kasi yung nakakabit na wheel set ay naka-HG hub. Hub ba yun? Hyperglide na hub. So this one, yung GRX na group set ko is for microspline yung sprocket. So now, it's super timely na microspline na itong... Microspline na rin yung ikakabit. Yes. So wala nang hassle. Partner na sila. They're meant to be together. Kasi GRX nga naman tong gulong. And we're back sa second floor. First time ni Bestie pumunta dito. Sa taas. And masukat yung saddle pit. Oo. Kasi di ba pag bibili ka ng saddle, may mga sizes. Turo ako kayo paano mag-saddle pit. Di ba yan? Inuupa ko ngayon. Tapos malalaman nyo. Pagka ganyan, tanong ko sa inyo, paano ba yan? Ay, nako. Bida-bida ka na naman, Clyde and Garges. Side trip! So, may naantay lang kaming tao before namin ipakabit yung components. Saan tayo, buddy? Dito tayo sa nagmamadali. Alright, dito kami ngayon sa 7-Eleven. Shopping. Ayun, nakikita nyo ba yan? Shopping. Gusto nyo kasama kayo? Shopping. Bibili ako ng drinks for the boys. Shopping ka dyan. Katawang-tawa. Hindi naman, mga naka-tray po. Kasi bibili ako ng soft drinks. 7-Eleven. Sa'yo na lang wala. Aray ko, buti. Diba? Ay, may tagabit-bit ako, guys. Buti nag-gym. Buti nag-gym siya, Hindi naman ako nag-gym. Nag-gym lang ako pag 7-Eleven. May ganito kayong photochromic. Photochromic kasi gusto. Only cyclists know. Photochromic kasi gusto ko eh. Sayang wala. Bili sana ako 3. Meron pa dito ba? Di ba ka photochromic? Hindi naman ako photochromic yan. Photochromic body. Let's go! So, ito na siya. Sobrang happy ko kasi sobrang pogi tingnan ng wheelset. And this GRX wheelset is carbon na rin. Tapos, yun nga, adjustable yung kanyang sa hub area. Pwede mo siya actually gawing HG, but of course, since my group set is 1x, kaya microspline siya. So, na-mention ko sa previous vlog na yung magiging sprocket ko is 1051. Kaya microspline yung gagamitin. But if I did get the 2x na GRX, pwede siya HG kasi parang yung pinakamalaki is 42 or 46. 42 ata. Hindi ako familiar sa red. Sorry na. Ang kagandahan sa mga Shimano wheel sets is
ball bearing yung gamit niya. I mean, I've never tried ceramic, but when I research reviews about it, it's very high maintenance. Although yes, it runs smoother. Pero as a mountain biker, may mga races kami na sobrang grabe yung ulan. And I need equipment na sobrang durable, na kaya ang any weather condition. That's why, buti na lang, Shimano is ball bearing. Tapos, you can easily buy it and mas affordable siya. That's why, buti na lang. I'm really excited to try this wheel set. So saan tayo rin naman? Excited. So, the one I'm using on my MTB is actually like a 30 inner yung width and then 35. And then itong GRX, it's 25 inner, tapos 30 siya sa labas. So right now, I'm trying to explore tire options. So ang nakakabit is yung Rambler na 40C. 40C siya, guys. So ito si Bestie. Gusto niya actually mag 38 ako. But let's see. I mean, I'm really grateful na I have the option to test different kinds of tires. Thank you so much, Maxxis. And of course, Leo Sigma. Kaya, maybe for training, maganda if I'll go on heavier tires and then maybe on race day, we'll try the 38s. But I think another gravel tire option is yung Reaver. So this one is Rambler. So, depende na lang siguro kung saan namin trip mag-gravel or kung ano mang mountain bike trail yung nadaanan namin before. Basta, we have to test tires. Let's go! Kinakabit na nila yung caliper. Hi, Kuya! Let's go! Let's go, go, go! Alam niyo ba, pag wala kayong ganito, anong gagamitin nyo? Ano? Ganyan lang kamay nyo. This is so cool! Parang kailangan ko bumili ng ganyan. Pero pag medyo low budget, Allen lang. Ganun mo lang yung Allen. Low budget tool. Low budget edition. Lapit na matapos. It's coming to life, guys. Chunky boy. Finally. Yay! Tapos na yung aking gravel bike. And yun nga, naka-full GRX setup siya. And i-reveal ko na rin, yung magiging pangalan ng gravel bike ko is Aqua. May isang nag-comment sa Facebook suggesting that name. So thank you so much kay Kuya na nag-suggest ng name na Aqua. And very timely na mahilig ako sa anime. Kasi anime na Oshinoko, blah blah blah. Doon ko siya parang na-notice na, yes, I'm gonna name this bike Aqua. So, aside from the GRX setup na group set na components, ang nadagdag talaga dito na hindi ko talaga na-expect is the GRX na wheel set. So, it's so much lighter than the stock one. Then, of course, it's carbon na rin. And I'm really excited to try this off-road and see how stable the ride will be. And, yeah, grabe, I'm so happy and grateful na this bike looks so pogi. Just take it all in. Take it all in, take it all in. So actually, singit mode. May mga parts pa kami na hindi binabago. Like yung stem, handlebar, saddle, and seat post. Kasi nga kailangan ko muna mag-bike fit para sure tayo. So, we'll do that after this. But I'm not sure pa naman kung kailan yung mismong date. And yeah, so I really look forward to joining my future gravel races nang naka-gravel bike na finally. Kasi last year, I have been joining gravel races pero naka-MTB kasi hindi nga kami makahanap ng size. So, if you're wondering bakit dumani, ito na lang actually yung model sa Trek lineup na may size 44. So, luckily na nakakuha kami ng meron pang size 44. Kasi yung 47, even though sabihin natin pasok siya sa height ko, yung legs ko kasi maiksi. So, hindi talaga siya sakto. Kaya perfect tong 44 for me. So, it does really look small. Tama ko itong ginagawa. Ayan. It does really look small. So, tanggalin natin yung mapagpanggap kong sapatos. Kaya pag nakasakay ako, di ba? Malaki! Kasi naliit ko. Kaya, yes. Super happy. And thank you to the mga pogi mechanics. Yes. They did a really great job matapos tong si Aqua.
So thank you so much to Neo Sigma, to Miss Steph, to my whole Shimano Maxxis Pro family for making this happen. And yeah, it's gonna be a good year. Thank you. Weight reveal. Ano posta mo? Ano sa'yo? 9.5, 9.8. Ako 9. Wow. Joke lang. Hindi siya baka 10. Yun. Ilan yan? 8.64. 8? Oh, ano? Manika, boy.